Hanggat maaari, bawal kumain ng karne tuwing Kwaresma. Pangingilin o abstinence ang tawag dito. No problem, marami namang alternatibo. Ang paggunita sa Semana Santa ng mga tiga Cavite, hindi lang daw makikita sa paghahanda nila sa mga aktibidad ng simbahan. Nasasalamin din daw ito sa mga ihahain nila sa kanilang hapagkainan. Isa na rito ang natatanging tradisyon ng mga Caviteño tuwing Huwebes Santo, ang libreng pamimigay ng inuming chinchaw. Pero huwag magpabola dahil ang chinchaw walang iba kundi ang kilala nating sagot gulaman. Pero hindi katulad ng ordinaryong sagot gulaman. May nakahalo ritong pansit or rice noodles na ang tawag ng mga Chino, chinchaw. Yun pala yun. Pag Holy Week, especially Biyernes Santo, kailangan parang kulang yung Holy Week mo na pag wala yung chinchaw na may gulaman. Sometimes it is mixed by a syrup and yung gata ng nyog with the pinipig. Masarap, no? Parang bagay na bagay siya after nating pumunta sa mga iba't ibang simbahan. Kung ngayon, meron ng mga nagtitinda ng chinchaw, sa totoo lang daw, nung araw, libre ito tuwing Biyernes Santo bilang pakaridad o tulong ng mga matatanda sa mga nagpepenitensya. Ang kasawiang palad lang, hindi na siya nagagawa. Yun nga, walang nagmana, walang nagpasa ng recipe, no? So, ina-encourage ko yung mga taga Cavite na talagang hanapin nila yung traditional na pagkain nila. Isa pa sa mga nakaugalian dito tuwing Kwaresma, ang pag-aayuno o hindi pagkain ng karne. Ang paborito raw pamalit sa karne, syempre, isda. Lalo't may espesyal silang lutuin na tuwing mahal na araw lang matitikman. Ito ang bacalao o codfish. Kadalasang tuwing Biyernes Santo iniluluto ang bacalao. Masarap ipalaman sa pandesal. Ito na rin ang almusal hanggang Pasko ng pagkabuhay. Kasi marami yung nilulutong bacalao eh. Summer vacation yan eh. So may mga bisita ka from all over. Siyempre wala nang panahon magluto para sa Sabado or sa Linggo ng pagkabuhay. Yun yung inaalmusal namin. Si Dina, magpahanggang ngayon, ipinagpapatuloy ang tradisyong ito sa kanilang pamilya. Pero dahil may kamahalan ang bacalao o codfish, ang kanyang ginagamit, dinaing na labahita. Ngayon, anytime, kung gusto mo magluto, may available naman eh. Hinahanap niya kahit hindi Holy Week. Parang naging regular menu na rin ang bacalao sa aming mga Caviteño. Igisa natin ang bawang, sibuyas. Sunod natin ang bell pepper or siling presko. Hinimay na labahita. Tomato sauce, konting paminta, Spanish paprika, at ang garbanzos. Sasama na rin natin ang patatas. Ruba, el bacalao de Ciudad de Cavite. Ito yung pagkain na hindi mo matitikman sa ibang lugar. Sa Cebuano pa ay lamig kayo. Sa ilang ko ay manamit gid. Pero dahil na sa Cavite ako, saboroso. Ayon sa food historian na si Ige Ramos, dahil mahal ang bacalao, pati na ang mga sangkap sa pagluluto nito, nakaugalian daw ng mga Pilipino nung unang panahon na magtabi ng bacalao mula Pasko ng Pagkabuhay o Easter Sunday ng taong kasalukuyan hanggang sa Kwaresma ng susunod pang taon. Ang Cavite ay naging isa sa mga sentro ng galleon trade. Kung titingnan mo yung mga ingredients niya, imported from Spain mostly. Yung garbanzos, yung bell pepper. Bilang pag-alala sa sakripisyo at kamatayan ni Hesukristo tuwing Semana Santa hanggat maaari, bawal ang magingay. At dito sa Noveleta sa Cavite, ang mga bata raw na mababait at tahimik may gantimpala. Ito ang bibingkoy. Ayon sa 82 anyos na si Mamang Lolit, ang bibingkoy, tradisyonal na kakanin ng Cavite.
at siya na lang daw ang natitirang nagluluto nito. Ang konsepto ng paggawa nito, nagmula pa raw sa China. Ang unang gagawin natin, lalagyan natin ng langis, ang pinaka, lalagyan ng lutuan. Ito, ganyan. Ito ang galapong na pinagiling na malatkit. Ito naman ang munggo. Ngayon, lulutuin na natin ang bibingkoy at dadaling ko to sa kalan para maluto. Parang lutong bibingka. Taas at baba ang apoy. Masarap, malinamnam, lasang-lasa yung munggo tsaka yung gata. Medyo malagkit yung gata. Isang lugar lang yan sa Cavite City matatagpuan dun sa stall ni Aling Ika, no, sa Cavite City Public Market. Makakabili ka lang ng bibingkoy between 6 o'clock in the morning hanggang 9:30 ng umaga. After that, wala na. Kasi nga, gumagawa lang sila para sa customer nila. Kwento pa niya, ipinangsusuhol sa kanila ng kanyang nanay Ika ang bibingkoy nung sila'y mga bata pa. Sa simbahan, malimit yan. Kasi nung araw ang mga bata maingay, magulo, para tumahimik lalo na pag nagsisermon ng pari, yan ang binibigay. Sa bayan ng Sasmuan, dahil bawal ang manok sa arroz caldo, ang kanilang inihahalo, hipon o bangus. Ito ang lelot paro at lelot bangus. Ang mga pamilyang nagpapaprosesyon at nagpapabasa ang madalas na naghahanda nito. Yung estado ng mga may kaya noon, yung may puon sila na pinoprosesyon. Dito sa Sasmuan, ito yung mga angkan na may mga palaisdaan na malalaki. Ang ginagawa nila, nahain nila sa mga deboto yung traditional na lelot paro, saka yung lelot bangus, na galing mismo sa kanilang harvest sa palaisdaan. At dahil ang pamilya Salenga ang madalas na tagapangasiwa ng mga santo, si Jason ang madalas na nakatokang maghanda ng kalde-kalderong lelot paro. Ayan. Lagyan ito ng asin, konting tubig. Lipat na natin, lagyan ng konting tubig. Ngayon, ibubuhos na natin yung malagkit na bigas. Sobrang sarap talaga yung bangus na lugaw. Isa pa sa mga paboritong kainin tuwing Semana Santa, lumpia. At sa mga pabasa sa Angono Rizal, ang madalas daw ihanda, lumpiang hubad na ang pangunahing sangkap, samut-saring mga gulay at singkamas. Tinawag nila itong lumpiang pabasa. Nagislang ko na yung lumpiang pabasang yun. Taong 33 pa lang ako, pinanganak, yun ay lutuin na ng mga matatanda. Ang mga magkaibigang Eric at Mariano, panata raw ng kanilang pamilya ang pagpapabasa. At bilang pasasalamat na rin sa mga nagbabasa, ito ang kanilang handa. Yan, ilagay natin ang ating giniling, bibe. So yung singkamas, igigisa na nga natin sa giniling. Pumula ho ito, lagyan natin ng atsuete, toyo. Pwede na hong ilagay ang carrots. Pumutluto na yung tokwa. Then, ilagay natin yung kamote. Itong Baguio beans. Yan, peanut butter. Tapos lagyan natin ng keso, repolyo. Mura siyang ihanda. Tsaka sabik ang mga taga-Angono pagka ito ang nihahanda sa pabasa. Perfect na perfect. Walang labis, walang kulang. Ayon sa tradisyon, tuwing mahal na araw, hinay-hinay sa pagkain. Bawal ang bongga kahit pa sa totoo lang sa mga inihahanda, hindi tayo lugi.